Bibilinan ko si Mang Pablo na huwag gaanong nipisan ang aking buhok. Gusto ko ring magkaroon ng patelya. Kapag ako ang nasusunod sa gupit ko, masipag akong pumasok. Nagiging masipag akong mag-aral. Mabuti naman sinusunod ako ni Mang Pablo. Nakakalimutan niya ang gupit ba o na gusto ni nanay. Magaling, Jay. Ikaw naman ang susunod, Kobe. Sa buong buhay ko nung elementarya, isa lang ang gumugupit sa buhok ko, si Mang Pablo. Lumpo siya. Nakaupo na lang sa isang lumang wheelchair at laging may kadaming timpa. Doon siya dumudura at umiihi. Naamoy ko nga madalas ang kanyang pangi habang hinugupitan ako. Natatandaan ko rin ang sa asawa niyang kay liit-liit. Kay liit-liit din ang kanyang bahay na may 4 na maiksing poste at bahagyang nakaangat sa lupa. Palipat-lipat ang bahay si Mang Pablo. 3 ang natatandaan kong naging bahay ni Mang Pablo na laging malapit lang sa aming eskwelahan. Dati, si Mang Pablo ay pumupunta sa bahay-bahay para humanap ng mga buhok na gugupitan. May isang bata lalaki na nagtutulak sa kanya. Di ko mabilang kung ilang beses akong nagupitan kay Mang Pablo. Basta't suki niya ako, lalo na magpapasukan. Noon, parang di na matatapos ang sama ng loob ko habang ginugupitan ni Mang Pablo ng gupit na ayokong. Noon, parang di na ako gagraduate sa gupit bao. Wala na si Mang Pablo at wala na rin si nanay. Ngayon ko naisip, sana'y naging masunurin talaga ako kay nanay. Sana'y wala akong sama ng loob na naramdaman sa tuwing pagugupitan niya ako kay Mang Pablo. Sana'y naisip ko noon, naggupit ba o talaga ang gupit na bagay sa mga bata. Namimiss ko si nanay. Di naman pala habang panahon ang mukhang baon na magiging gupit ko. At di rin pala habang panahon ang aking makakasama ang mahal kong nanay. Go. Maraming salamat sa iyong pagbabasa. Base sa inyong kwentong binasa, meron akong mga katanungan na kailangan niyong sagutin.